So for today's discussion, we will discuss the government expenditures by functions. So government expenditures by functions, it refers sa kung papaano ina-allocate ng government or how government spend its budget based on different sectors or and purposes. So, in simple terms dito, pinapakita saan nga ba napupunta yung pera natin. So first, we have the patterns and trends of expenditure. So when we say patterns and trends of expenditure, ito yung direction and pagbabago or changes over time sa paglalaan ng budget. So when we say pattern, ito yung usual distribution or allocation of government spending. Kapag naman sinabi nating trends, ito naman yung kung paano nag-change over time ng paglalaan ng. So, dyan sa slide, yung upward, yung mga info na naandyan is about siya nung budget ng 2025. So, dun sa upward, pinapakita lang dyan na if i-compare natin yung national budget ng 2025, mas mataas siya compared dun sa 2024 na budget. So, sa top priorities naman, pinapakita dyan yung sector na kadalasang may malaking, pinaglaanan ng malaking budget. So, number 1 dyan palagi yung education, DPWH, ganyan. Tapos, yung high growth sector naman is, yan yung sector na hindi mataas yung inilaan na budget, pero mabilis yung paglago ng sector na yun. So, dyan yung defense. Hello everyone, I'm Sofia and my topic is the Philippine Expenditure Policies. So ano nga ba ang Philippine Expenditure Policies? Ito yung mga plano at guidelines ng gobyerno kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng bansa. Ang main goal nito ay siguraduhin tama at kapaki-pakinabang ang bawat gastos para mapalago ang ating ekonomiya at matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Agenda for Prosperity. So, lahat ng gastos ng gobyerno ay nakabase at sumusunod sa Philippine Development Plan or PDP 2023 to 2028. Ang buong estratehiya nito ay nakatuon sa tatlong pangunahing bagay. Food security o siguraduhin may sapat at abot kayang pagkain para sa lahat, maayos at madaling maabot na healthcare o serbisyong pangkalusugan at pagpapagawa ng mga kailangang infrastructure para sa pag-unlad ng bansa. Fiscal consolidation. Ginagamit ng gobyerno ang tinatawag na growth enhancing strategy. Ibig sabihin, habang pinalalakas at pinalalago natin ang ekonomiya, sinisikap din nating bawasan ang kakulangan sa pondo ng bansa. Ang target nila ay ibaba ang deficit to GDP ratio. Ito yung sukatan kung gaano kalaki ang gastos kumpara sa kabuuang kita ng ekonomiya. Mula 5.6% noong 2024 hanggang maging 3.7% na lang pagdating ng 2028. Digitalization and infrastructure. Malaking bahagi ng budget ay ilalaan sa mga tinatawag na shovel-ready projects. Ito yung mga proyekto na kompleto na ang mga permit, plano at paghahanda kaya pwede nang simulan agad. Kasama rin dito ang mga proyekto para sa digitalization o paggamit ng makabagong teknolohiya. Ginagawa ito para makatulong na mapababa ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At para tumaas ang economic productivity o mas maging mabilis, maayos at mas mataas ang trabaho at produksyon sa bansa. And lastly, social protection. Patuloy at sigurado ang pagpopondo ng gobyerno sa mga programa para sa mga nangangailangan gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ang layunin nito ay protektahan ang purchasing power o kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na makabili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kahit tumaas o magbago ang presyo ng mga bilihin, sigurado pa rin silang may pambili para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yun lang sir, thank you. So, good day to everyone. I am John Carly A.S. Travis. So, today, I will be discuss the classification of Philippines
public expenditure. So, ang public expenditure is tumutukoy sa pera ng taong bayan na kinagastos ng government para sa mga serbisyon at proyekto sa mga mamamayan tulad ng education, health, roads, and public safety. So, sa Pilipinas is hinahati siya ito into the 5 classification. So, first, yung national government. So, ito na yung mga ahensya ng national level tulad ng DepEd, DOH, and DPWH. So, sila yung humahawak ng mga malalaking programa or projects sa buong bansa. And then yung LGU, which is yung local government units. So, ito na yung mga local government tulad ng province, cities, municipalities, and barangays. So, sila yung bahala sa local at service, gaya ng barangay projects and community programs. Like example, sa national, paggawa ng mga national highways, and then yung LGUs is paggawa ng mga barangay roads. So, number 2, yung nature of expenses. Ito na yung base sa uri ng gastos. So, yung current operating expenditure, ito na yung pang-araw-araw na gastos ng government tulad ng sweldo ng employees, office, supplies, and then yung maintenance and utilities. And then yung capital expenditure, so ito na yung gastos para sa mga long-term project tulad ng infrastructure at buildings. So yun, rental at office ng supply sa city halls, and then yung capital, paggawa ng mga school building. So number 3, yung functional categories. So ito na yung base sa layunin or purpose ng paggastos. So kasama na rito yung social service, which is yung education, health, and housing. Yung economic service naman, which is your agriculture, transportation, and tourism. And then yung defense, military, and national security. And then general government, yan yung mga administration and public services. And then yung debt service, pagbayad ng utang ng gobyerno. So example, sa budget para sa public hospital, which is yung social sector. So number 4, yung type of funds. Ito na yung base sa pinanggalingan or klase ng pondo. So, number 1, yung general fund. So, ito na yung pangunahing pondo ng government para sa mga regular expenses. So, yung next, yung special account fund. So, ito na yung pondo para sa mga specific purpose lang. So, yung bond fund, galing sa pangungutang or bonds para sa project. Like example, yung special fund para sa mga disaster fund projects. So, lastly, yung organization unit. So, ito na yung nahati ayon sa department or agency na gumagamit ng budget. So, example, yung DepEd, education programs, DOH, health services, and DPWH, yung roads and infrastructure. So, ibig sabihin, bawat ahensya ay may mga sariling budget, depende sa kanilang responsibilities. So, kapag public expenditure, kung paano ginagastos ang government ang pera para sa mga serbisyo and development ng bansa, so hinahati ayon sino yung gumagastos, kung anong klase ng gastos, para saan pa ito, and kung ano yung pondo ang gamit, and aling ahensya yung mga responsibilities. That's all. Thank you. So, next is functional categories. So, nung 2025 allocation. So, nung 2025, so yung budget ng Pilipinas is hinati sa iba't ibang functional categories kung saan pupunta yung pera ng government. So, bawat category is may specific na purpose and programs. So, ito yung main functional categories. Number 1 is social services na merong budget ng 33.4%. So, ito yung pinakamalaki part ng budget ng government sa 2025. So, na umaabot siya sa 33.4% sa kabuuan ng pondo. So, nakafocus sa mga programs na directly nakakatulong sa mga tao. So, there are 3 main
parts. So, education, culture, and manpower development na merong 1.067 trillion. So, ang pondo na to is ginagamit para sa mga schools, teachers, at iba pang educational programs. So, halimbawa dito is binabayaran dito yung mga sahod ng public school teachers, pagbili ng mga school supplies, and scholarships para sa mga students. So, kasama rin dito yung mga programs para sa pag-improve ng culture at skills ng workforce. So, gaya ng vocational trainings para sa mga kabataan at adult learners. So, next naman ay health na merong budget na 321.8 billion pesos. So, ang pondo para sa health services is ginagamit sa hospital, health centers, at iba pang medical services. So, halimbawa is binabayaran nito yung mga gamot sa public hospitals, sweldo sa mga doctors at nurses, at health programs gaya ng immunization, maternal care, at kampanya laban sa sakit. So, last is social security and welfare. So, kasama din dito yung mga program na bibigay ng support sa mahihirap at vulnerable groups. So, halimbawa dito yung benefits para sa mga senior citizens, cash transfers sa mahihirap at tulong para sa mga kapansanan. So, number 2 is economic services na merong budget na 29.2%. So, ang pondo ng economic services is nakafocus sa growth ng economy at pag-unlad ng infrastructure. Kasama nito yung infrastructure ng Department of Public Works at Highways ng DIP or DPWH. So, yung budget na to is ginagamit sa paggawa ng kalsada tulad ng flood control system at iba pang public infrastructure projects. So, halimbawa yung pagpapagawa ng bagong expressway or rehabilitation ng lumang kalsada. Next is agriculture. So, dito is binibigyan ng pansin ang agriculture para matulungan yung mga magsasaka. So, halimbawa, pondo para sa binhi, pataba, at irrigation system para dumami yung ani ng palay at mais. So, last is water resources. So, nakapokus din dito yung sa tubig. So, kabilang may pag-maintain ng dams, irrigation, at flood prevention programs. So, halimbawa yung pagpapagawa ng bagong irrigation canal para sa probinsya. So, next naman, number 3 is general public services. So, dito naman is pondo para sa general administration ng government at security ng public. Kasama nito ang general administration. So, binabayaran dito para sa general administration ng government, employees sa national at local offices, pati yung pagpapatakbo ng government agencies. So, next naman ay public order and safety. So, pondo para sa police, bombero, and disaster response unit. So, halimbawa, sweldo ng police sa barangay, o pagbili ng fire trucks, at rescue equipment, ganun. And last is debt burden. So, ito yung part ng budget is ginagamit sa interest payments at net lending or pagbabayad ng utang ng government. So, important to dahil kahit hindi to nakikita ng publiko, is malaki yung part ng budget na napupunta dito at mataas yung interest niya. So, una dito yung interest payment. So, pondo para sa pagbabayad ng interest ng utang ng gobyerno parehong sa loob ng bansa at ibang bansa, ganun. And last is net lending. So, pondo na ginagamit sa loans at na ibinibigay ng gobyerno sa iba pang agencies o local government units. So, ganun po. So, kapag may mga utang yung gobyerno sa ibang bansa at may kailangang bayaran na interest ngayong taon is ito yung galing sa debt burden. So, portion ng budget, ganun po. So, para mas maintindihan po natin, so yung social services is diretso sa tao po. Health, education, and welfare. Yung economic services is para sa pag-unlad ng economy at infrastructure. Next is general public services para sa gobyerno at security. Ganun po, sigurado. So, that burden na is para sa utang ng bansa. So, para mas malinaw po natin yung allocation po
na napapakita dito kung paano prioritize ng government ang kapakanan ng tao, ng economy at responsibility sa utang. Ganun po. Thank you. Hello everyone, my name is Mia Shalene V. Panotes. My topic is about goals of government expenditure. First is develop and protect individuals, improve quality of life through education, health, and social welfare. So dito po is mapabuti ang buhay ng lahat ng tao sa pamamagitan po ng magandang education, maayos na serbisyo sa kalusugan at tulong sa mga nangangailangan. So next po is transform production sectors, generate quality jobs, boost agriculture, and enhance industrial competitiveness. So dito naman po is magbigay ng maraming trabaho at paunlarin ang pagsasaka at negosyo ng bansa. So next po is infrastructure development. Build better, more. Program to reduce logistics costs and boost productivity. So dito po is magpatayo ng maayos na kalsada, paaralan at iba pang gusali para po madaling makapag-aral at makapagtrabaho ang lahat. So last po is fiscal sustainability, ensuring long-term economic growth while reducing deficit to GDP ratios. So dito naman po is masiguro na patuloy na nag-grow ang yaman ng bansa at sapat ang pondo ng pamahalaan. Thank you po.